Sa mundo po natin ay may tunggalian, kasamaan at kabutihan, kadiliman at kaliwanagan. Hinahanap po ba natin ang kapayapaan at katotohanan? Inyo pong subaybayan ang lakad sa liwanag. The hour is approaching when the songs of man will hear a mighty shout resounding in the sky. In power and great glory, King Jesus will appear and take his children home to paradise. It will be a celebration for the ones who chose his name, but total separation for the ones who turned away. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? Soon the angels will assemble to usher in the sons of God. Will he come and find you faithful? Will he know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? The Bible speaks of two men who were standing in the field, where one is taken, one is left behind. Two women in the kitchen, one goes and one remains. So get your house in order while there's time. In the cross there is salvation, through the blood there is a way to secure your destination on that resurrection day. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? Soon the angels will assemble to usher in the Son of God. Will he come and find you faithful? Will he know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? There's an urgency to reach the world. We have no time to waste. For within the hearts of mortal men, the burning question now is raised. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? Soon the angels will assemble to usher in the Son of God. Will he come and find you faithful? Will he know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? Will he come and find you faithful? Will he know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? For the This is a major I think attack. Jim Sciutto, this is It's a obviously major attack. There's no what question. you are seeing, what we are all seeing with Listen. our own eyes is a major attack
from Iran. It's a major attack, Dana, and it's an escalation. It's an escalation of this war beyond what we saw. I think potentially beyond what we saw in April when Iran launched dozens of missiles and drones. This attack, according to U.S. intelligence, principally or perhaps entirely ballistic missiles, which are the fastest by far and the most dangerous. And now what we're seeing in addition to those intercepts is we're seeing fragments falling to the ground. It's like a deadly fireworks display over Tel Aviv. And you're talking about Tel Aviv. Of us here. And you're talking about Tel Aviv, Jim. We are looking at pictures right now. We are looking at pictures of Tel Aviv, what you're describing. Isa pong mapagpala at magandang araw sa bawat isa, mga kapatid at mga kaibigan. At sa araw na ito ay atin po munang tatalakayin ang current events fulfilling the prophecy. At bago po yun, tayo po ay manalangin. O dakila naming Ama na nasa langit, maganda pong araw sa pagkakataon at oras na ito. Muli po kaming mag-aaral ng inyo pong mga salita tungkol po sa pangkasalukuyang pangyayari na tumutupad sa mga propesiya na nakasulat po sa banal na kasulatan. Talangin po namin ang inyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin, nalutigit sa mga kapakinig at makapanood ng aming pong pinag-aaralang ito. Ang inyong pong pag-ibig ang siyang patuloy na maranasan nawa ng bawat isa. Aming pong dalangin, pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Current events fulfilling the prophecy. Tungkol po ito doon sa tidings out of the east and out of the north. Sa pag-aaral po ng propesiya, mga kapatid at mga kaibigan, ang isa pong pundasyon na atin pong pinangangawakan upang malaman na ito ay katotohanan ay mula po ito sa banal na kasulatan at sa espiritu ng hula. At ang sabi po sa aklat po ng Apokalipsis o sa Revelation 19:10, sa huling bahagi, nasabi po dito, "For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." Sapagkat ang patotoo ng Panginoong Hesus ay ang espiritu ng hula. Kaya nga mahalaga po ang spirit of prophecy o ang espiritu ng hula sa huling araw na ito, na siya pong sinulat ng mga propeta sa huling araw na ito na ginamit po ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat sinabi po sa aklat ng Hebreo 1:1 na ang Diyos din naman ay nagsalita sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya sa bawat panahon na dumaraan mula noon hanggang sa ngayon ay may ginagamit po ng mga propeta ang Panginoong Diyos sa huling araw. At ang ginamit nga po ng propeta sa huling araw na ito ay si Ellen White at ang mga pioneers na mga kasama niya nung panahong iyon. Kaya nga nakasulat po sa Spirit of Prophecy ang mga sinulat nila na lubhang mahalaga na siyang dapat po nating pag-aralan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga sabi doon sa 2 Chronicles 20:20, "Believe in the Lord your God, so shall be established. Believe His prophets, so shall ye prosper." Yung paniwalaan po natin yung propeta. Yung paniwalaan po natin yung propeta na isinugo ng Panginoong Diyos, lalo tigit sa huling araw na ito, so shall we prosper, sabi po dito. At tatanggap po tayo ng mga pagpapala, lalo tigit mga paglago sa kalaman, sa katotohanan, at hindi po tayo mangangapa sa dilim, lalo tigit sa pag-aaral po ng mga propesiya. Kaya nga, sa propeta sa huling araw na ito, na si Ellen White, bilang propeta ng mga Seventh-day Adventist, ay ganito po ang mababasa. Daniel and the Revelation, Great Controversy, Patriarchs and Prophet, and Desires of Ages, should now go to the world. The grand instruction contained in Daniel and Revelation has been eagerly perused by many in Australia. This book has been the means of bringing many precious souls to a knowledge of truth. Everything that can be done should be done to circulate thoughts on Daniel and Revelation. I know of no other book that can take the place of this one. It is God's
helping hand. Isa po sa aklat na inendorso ni Ginang Ellen G. White ay ang Daniel and Revelation o yung Thoughts on Daniel and Revelation. Ito pong aklat na ito na sinulat ni Uriah Smith na kasama po o kabilang sa pioneers na kasama noon ng ating pong propeta sa huling araw ay inendorso niya ang aklat na ito. At isa sa propesiya sa pangkasalukuyang pangyayari ay yung sa Daniel 11 verse 44. Ang sabi po ay ganito, "But the tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury, to destroy, and utterly to make away many." Ang sabi po dito, "But the tidings out of the east and out of the north." Sa interpretation po sa aklat ng Daniel and Revelation, yung tiding out of the east and out of the north, ang sabi po doon ng ating pioneers, yung tidings out of the east, which is Persia nung time nila, na ngayon ay Iran. And tidings out of the north, na ngayon po, noon at ngayon ay Russia. Yun po ang magto-trouble. Kaya nga, sa nangyayari po ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, na digmaan sa Russia at Ukraine, digmaan ng Israel at Iran, na kasama na ngayon, na mas lumalala, na na-involve po yung Iran. Kaya nga po itong propesiya po ng Daniel 11, verse 44, na nangyari noon at nangyayari lang ngayon, kagaya po na sinabi sa banal na kasulatan, there's nothing new under the sun. Wala pong bago sa ilalim ng araw. Nangyayari noon, nangyayari ngayon. Ngunit may nais lang pong ipahayag ang ating Panginoong Diyos sa atin kung bakit ito ay nauulit na nangyayari. Ang sabi po sa aklat po ng Daniel and Revelation, sabi nga yung Persian on the east and Russian on the north were the ones which instigated the conflict. Tidings from these powers trouble him. Yung king of the north ay ito trouble po nila. At Turkey po ang stand ng ating pioneers doon sa king of the north na ito na sinasabi dito sa aklat ng Daniel and Revelation. Kaya makita po natin dito sa mapa na nakikita nyo po sa screen. Ito po yung mapa na ito. Yung panahon po ng ating pioneers ay ito yung Turkey, yung Ottoman Empire, yung may kulay blue po dito. At makita nyo po sa bandang north niya, sa taas niya, nandun po yung Russia. At sa bandang right niya po, yung may green na color, andun po yung Persia o Iran nga po sa panahon natin ngayon. So pinapatunayan po ng mapa na ito na totoo yung interpretasyon at nasusulat na nangyari noon at nangyayari na din po sa panahon ngayon. So yung panahon po ng 1853 to 1856, ito po yung tinatawag na Crimean War. Crimean War, doon po sa pagitan po ng na-involve po ang Russia at ang Persia. Ang sabi po dito, yung doon nga po sa digmaan ng Crimea. At based din po sa history, itong si Peter the Great. Si Peter the Great po, na siyang Great Caesar ng Russia noon. Siya po ay meron pong tagubilin na tagubilin sa bawat hahalili sa kanyang sa pamumuno sa bansang Russia o sa Russian Empire, ay meron po siyang tagubilin na yun ang dapat nilang gawin. At ang sabi po dito, nevertheless, the conquest of Turkey, the possession of Constantinople, and the command of the passage between the Mediterranean and Black Seas have long been above purpose of Russia. Peter the Great, ito po yun, si Peter the Great, cherished this ambition 2 centuries ago and left it as sacred legacy to his successor. In his will, the great Caesar said, Take every possible means of gaining Constantinople in the Indies. For he who rules, there will be true sovereign of the world. Excite war continually in Turkey and in Persia. Establish fortresses in Black Sea. Get control by sea by degrees. And also the Baltic, which is double point, necessary to the realization of
our project. So yun po yung will ng kanilang great Caesar na si Peter the Great na anuman ang mangyari, na kung kayo papasok doon sa digmaan, gawin ninyo ang lahat ninyo magagawa upang sakupin o kunin ang Constantinople, lalo tigit inyong sakupin yung Black Sea. Dahil yun ang pinakamagandang pwesto sa panahon na kayo ay makikidigma upang sa gayon ay walang makakatalo sa inyo. Dagdag pa po dito, sabi dito, briefly and bluntly stated, the whole Eastern question springs from Russia's design to possess Constantinople. Ito po ang isang pioneer na si Alonzo T. Jones, sinasabi niya na yung Eastern question ng Daniel 11, yung Eastern question na pinag-aaralan ng interpretation nga ng Daniel 11, do sa aklat po ng Daniel in Revelation, ang title niya po ay The Literal Prophecy. Literal Prophecy po. Mula verse 1 hanggang verse 45. Yun po ang interpretation po ng ating pong pioneer. Yun pala ay patungkol dito na it is springs from Russia's design to possess Constantinople. Na kapag pumasok po ang bansang Russia sa pakikidigma, ang madalas niya pong tinatarget, lalo tigit sa panahon na kung sila ay nagigipit na sa digmaan, o kung gusto nilang manalo sa digmaan, ay walang iba kundi ang Constantinople, ang Black Sea o ang Baltic Sea. Doon sa area na yon na ang nakatira o nag-uukupa ng lugar na yon ngayon ay ang bansang Turkey. Ay yun ang gusto nila pong kunin. Kaya dapat po tayong maalerto at maalarma at magsilbing panggising sa natutulog po nating espiritual bilang nag-aaral ng propesiya na nangyayari ngayon sa Russia, ang nangyayari ngayon sa Israel at sa Iran ay may kinalaman po sa propesiya na hindi po alam ng buong sanlibutan na ang propesiyang ito'y lubhang mahalaga sapagkat ito ay may kinalaman sa pagsasara po ng pintuan ng awa. Sabi po dito, this treaty was signed and the ultimatum was officially put in power of Mehmet Ali on August 11, 1840. Since that time, Turkey has been known everywhere as a sick man of the East. Daniel prophesied concerning him, saying, he shall plant the tabernacle of his palace between the seas in glorious holy mountain, yet he shall come to his end, and none shall help him. Daniel 11 verse 45 po itong verse na ito, sa taklat po ng Daniel 11. Kasunod na po agad ito ng verse 44. Na kapag dumating na yung panahon na ang Russia ay sakupin niya ang Constantinople o kunin niya ang Constantinople at siya ay pumesto doon, ang Turkey, ang bansang Turkey, ay pupunta doon sa Jerusalem. At ang sabi dito, he shall come to his end and none shall help him. Ang Turkey o ang King of the North na binabanggit po sa Daniel 11, na kapag pinaalis ng Russia, wala po siyang ibang pupuntahan kundi ang Jerusalem. At any moment, when the jealous powers of Europe can decide, either peaceably or in battle, which one of them shall occupy Constantinople, the sick man will speedily take his departure from Europe. Hindi lang po pala Russia din ang nag-e-interest sa Constantinople, kundi yung mga bansa doon sa kalapit niya, doon sa Europe, na mga makapangyarihang bansa din. Na sabi dito, kapag sila ay nakapagdesisyon sa pamamagitan ng mapayapang pag-uusap o sa pamamagitan ng digmaan, sabi po dito. At kung sino man sa kanila ang mananalo ay kukunin at sila ang mag-uukupa doon sa lugar ng Constantinople. At yung sick man of the East o yung bansang Turkey, sabi po dito, ay siya ay mabilis na pupunta doon po sa Jerusalem. Out of Europe, sabi doon, at siya ay aalis sa Europa, ang bansang Turkey. That movement for which nations are now on alert. That movement, sabi po dito, for which nations are now on the alert. Dapat daw pong maalarma at maalerto ang mga bansa sa panahon ngayon
na kapag ang bansang Turkey ay umalis doon sa Europe at pumunta doon sa Jerusalem, meron pong mahalagang propesiyang matutupad at mahalagang pangyayari, mangyayari. Tigit sabi po dito, for which nations are now on the alert, will be the sign of still more important changes in heavenly court. Na meron pong bagay na lubhang mahalaga na mangyayari doon sa makalangit na sanktuaryo, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi lang sa bansa na yung paglipat ng literal na paglipat ng bansang Turkey doon sa Jerusalem, kundi doon sa heavenly sanctuary, mga kapatid at mga kaibigan, ay may mahalagang mangyayari. At yun nga ay ang kasunod ng bersikulo ng Daniel 11 verse 45 ay ang Daniel 12:1. And then Michael stand up, sabi po sa Daniel chapter 12 verse 1. Yung ating pong makalangit na dakilang saserdote na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay matatapos o tapos na ang gawain niya doon kapag po nangyari ang paglipat. Ang tanda na ibinigay po ng mga propeta sa huling araw na paglipat ng King of the North doon po sa Jerusalem. Ang sabi po dito pa, the importance of the prophecy and the exactness which was fulfilled to the very day should lead to a careful investigation of the divine history, which circles about the years of 1840 to 1844. Ito po ay sinulat po ni Stephen N. Haskell. Its study will lead men to look for changes in heavens as well as upon earth. For when the capital of Turkey is removed to Palestine, then Christ finishing his work in the sanctuary throws his censer on the earth as a signal for final dissolution of all things. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, lubhang mahalagang bagay na kapag ka ang bansang Turkey, ang King of the North, ay mapaalis sa Europa at siya ay walang ibang pupuntahan, ang sabi po dito, na siya ay pupunta doon sa Palestine o doon sa Jerusalem, ay may mahalagang bagay ang nagtatapos na gawain ng ating high priest sa langit, sa heavenly sanctuary, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na siya ay pumasok doon sa most holy place mula noong October 22, 1844, katuparan po ng propesiya ng Daniel 8:14. Ang sabi doon ay, malalaman natin na tapos na ang kanyang gawain. Ang sabi pa dito, na he throws his censer, na binitawan niya na yung kanyang censer, at sasabihin niya yung Daniel 12:1, na, and then Michael stand up. Sabi po doon sa Daniel 12:1. Basahin po natin sa banal na kasulatan. Ano ba yung nakasulat? Pagkatapos nung aklat po ng Daniel 11 verse 45, ano ba yung nakasulat doon sa Daniel 12:1? Ang sabi po dito ay ganito. Daniel 12 verse 1. And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to the same time, and at that time thy people shall be delivered, everyone that shall found written in the book. So yan po, na kapag nangyari na pala ang bagay na iyon, yung pong Daniel 11 verse 45, yung katuparan niya po, na kapag pala ito ay nangyari na, and then Michael stand up, tapos po ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo doon sa makalangit na sanktuaryo, ito'y hudyat ng pagsasara po ng pinto o pintuan ng awa. The close of human probation. And the final dissolution of all things. Katapusan po ng lahat. Kaya lubhang mahalagang bagay ang mga nangyayari ngayon, mga current events na nangyayari sa ating sanlibutan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga sabi pa po dito, God's eye is upon His people, and He never leaves Himself without a witness in the world. No man knows when Turkey will
take its departure from Europe. But when that move is made, Earth's history will be short. Then it will be said, he that is unjust, let him unjust still. And he that is righteous, let him be righteous still. Today is the day of preparation. Napakaganda pong mga kataga. Na ang isang mahalagang bagay na kapag nakita natin ang mga senyales na ito na nangyayari na, today is the day of preparation. Ngayon na mismo po ang panahon ng paghahanda. Yun po ang mahalagang tanong sa akin at sa inyo. Sa bawat isa po sa atin na nakakapanood at nakakapakinig. Tayo po ba'y handa na? Ano po ba ang mga ginagawa nating mga paghahanda? Ayan, nakikita niyo po sa screen na ito pong mga pabalita, mga highlighted news na atin pong nakita. Sabi po dito, itong King of the North, yung leader ng King of the North, sabi po dito, Erdogan says Turkey might enter Israel to help Palestinians. Ito pong Sikman of the East, sinasabi niya po na papasok na rin siya para tulungan yung mga nandun sa Palestine or do sa Hamas. Ito pa po, sabi pa po dito, Israel Foreign Minister urged NATO expel Turkey over threat to enter Israel. Sa balita po na ito, sinasabi dito na yung Foreign Minister po ng Israel ay ine-urge niya yung NATO na tanggalin ang Turkey sapagkat siya po ay nagbabanta na siya daw ay tutulong doon sa mga Hamas upang kubkubin din ang bansang Israel. So, nakaka-alerto na mga balita ito. Sabi pa po dito sa nakikita nyo sa screen, Iran, Israel. Will Turkey get involved? Yun daw pong digmaan na lumalawak ngayon doon sa Israel. Na Israel versus Iran. Makikisali kaya ang bansang Turkey? Yan po At ito pong isa. Sabi po dito, Turkey's Erdogan calls for Islamic alliance against Israel. Si Erdogan na leader ng bansang Turkey, na siyang King of the North, sabi po dito, ay nananawagan siya sa buong Islam, sa kamusliman, mga kapatid at mga kaibigan, na sila ay magtulungan at magkaisa na upang sakupin ang bansang Israel. Kapag nangyari po ang bagay na ito, alam na po natin na sa propesiya po ng Eastern Question o sa propesiya po ng Daniel 11 na pinamagatan po ito ng ating pioneers na si Uriah Smith na a literal prophecy, ay mangyayari po ang pagsasara ng pinto ng awa. Kasi ang kasunod po ng Daniel 11 verse 45 ay Daniel 12:1. And then shall Michael stand up, the close of human probation. Sabi po dito, in the last scenes of earth's history, war will rage. There will be pestilence, plague, and famine. The waters of the deep will overflow their boundaries. Property and life will be destroyed by fire and flood. This should show us that the souls for whom Christ has died should fitting up for mansions Christ has gone to prepare for them. Kapag nakikita po natin ang mga pangyayari na ganito, may mga digmaan at mga alingaw ng digmaan, may mga iba't ibang salot na nakikita, mga pestilences, taggutom, at mga iba't iba pa na kalamidad na nangyayari, na kapag nakikita natin na ito na ang mga property at ang mga buhay ay nasisira by fire or flood, sabi po dito, nagpapakita lamang ito, mga kapatid at mga kaibigan,
na tayo bilang bayan niya, na tayo na nag-aaral ng mga propesiya, na tayo na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo na namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Asahin po dito. That the souls from whom Christ has died should be picking up. Na tayo bilang anak ng Diyos, na tayo ay nahahanda, na tayo sana ay handa na at lubos na naghahanda para tayo ay maging karapat-dapat doon po sa tahanan na inihanda ng ating pong Panginoong Hesus para sa bawat tao na magtatapat hanggang sa wakas. Kaya nga mga kapatid ko at mga kaibigan, ang pangkasalukuyang pangyayari na nangyayari ngayon ay may mahalagang kaganapang tinutupad sa propesiya po, lalo tigit especially sa propesiya po ng Daniel 11. At ito po ay patungkol sa pagsasara po ng pinto ng awa. Malapit na dumating ang ating Panginoong Hesus. Malapit na. At nais po ng Panginoong Hesus na yung kanyang inihanda na mga tahanan na ating pong titirahan. Nais niya po na tayo ay makasama niya. Kayo at ako. At ang bawat nais na manampalataya at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo ay makakasama niya po doon po sa langit na bayan na siya pong goal ng bawat isa po sa atin bilang isang Kristiyano at bilang nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nawa po mga kapatid at mga kaibigan, the tidings out of the east and out of the north ay magsilbi pong panggising sa ating mga natutulog na espiritual na ang propesiyang ito pinapakita na tayo po ay nasa dulo na ng history ng ating pong sanlibutan, na malapit na pong magsara ang pintuan ng awa. Ngunit ang ating Panginoong Hesus ay patuloy po habang siya po ay nandun pa sa most holy place at hindi pa natatapos ang kanyang gawain doon, ay kumakatok po sa ating puso. Nais niya po na siya ay pumasok sa puso ng bawat isa po sa atin. Pero ang tanong po, handa po ba tayo na siya ay papasukin? Tayo po muli ay manalangin. O dakila naming Ama na nasa langit, marami po salamat sa amin pong napag-aralan ng mga propesiya, lalo tigit ng mga pangkasalukuyang pangyayari na may kinalaman po pala sa nagtatapos na gawain sa sanlibutang ito. Nagtatapos na history ng kasaysayan ng sanlibutang ito. Nawa po Ama, ipatuloy niyo pong ipakita, panawa sa amin ng mga katotohanan, upang sa gayon kami po ay hindi po lumakad sa kadiliman, kundi kami po ay makita namin ang mga senyales pa na inyo pong pinagkaloob, upang sa gayon kami po ay maging handa na lutigit sa pagbabalik ng iyong anak namin Panginoong Hesukristo. Patuloy po naman pagpalain ang bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.